Comelec George Garcia ay naglabas ng kanyang statement. Sabi dito, ito ay nakita ko sa isang pahayagan ng Billionaire News. Mga kababayan, ito ay election law no longer criminalized. Marcolita donation issue, says Comelec. Kung gusto nyo makita, ilalagay na lang natin dito sa screen. Legit to mga kababayan, hindi ito fake news ah. Ito yung nakasaad dito sa kanilang pahayagan. Ito yung decision. The Commission of Elections Comelec on Wednesday kahapon to. Kahapon to kasi Huwebes ngayon eh. Say that is dismiss the complaint over the alleged 75 million campaign donation to Senador Rodante Marcolita because the current election law no longer criminalized candidate failure to disclose campaign contribution. So mga kababayan, maliwanag. Sinabi dito na yung 75 million campaign donation kay Senador Rodante Marcolita ay hindi kriminal para dun sa candidate o failure to disclose campaign contribution. Speaking on Billionaire News channel, the spokesperson program Comelec Chairman George Garcia, Erwin Garcia, stressed that the poll body did not rule on whether the alleged donation was made. Instead, he said the complaint was dismissed because the amendment to the law in 1991 downgrade a candidate failure to report campaign contribution from a criminal offense to an administrative violation punishable only by a fine. Under the 1985 Omnibus Election Code Act, punishable yun. 1 to 6 years imprisonment, that's an election offense, said Garcia. However, in 1991, yung tinatawag na synchronized election law biglang dineclarize yung non-filing or non-reporting of the donors, the contribution is explained. Okay? Under the amendment law, the offense carries only an administrative fine ranging from 2,000 to 20,000. Di ba? Malinaw? And so, what the Comelec do? How can you prosecute if that is no longer punishable? We have to dismiss the case, said Garcia. But the Comelec chief clarified that the legal amendment did not remove criminal liability for donors who failed to disclose their campaign contribution. Kung ano iyong punishable noong 1985, hindi siya nabago noong 1991. So, iyong mga donors pa rin, if they will not report, they are liable, he said. Garcia acknowledged that the law created an uneven situation. Sabi ng iba, Chair, unfair iyon. I will readily admit, but we do? We just implement the law. We cannot do anything, he said. So, dito mga kababayan, nilinaw ni George Garcia na itong campaign donation regarding Senator Rodante Marcolita, 75 million, ay na-acquit na siya dito. Ang pinagbatayan nga yung nakasaad sa batas eh. 'Di ba? Doon sa under the 1985 Omnibus Election Code Act. Yon, maliwanag doon mga kababayan. So 1985 tsaka sa 1991 ay walang pinagkaiba. 'Di ba? So bakit ikinulong si Senador Rodante Marcolita? Hindi ba dapat ang magre-recommend ng case ay ang Comelec, i-recommend niya doon sa Ombudsman, Sandigan Bayan, na itong kandidato na ito ay nagkaroon ng paglabag sa saligang batas sa Comelec Code. Doon sa Comelec, dismiss na si Kwan eh.
dismiss yung kaso ni Senador Rodante Marcolita eh. Pero pagdating doon sa ombudsman, ay binuhay ni Boying Remulla yung kaso ni Senador Rodante Marcolita bilang plunder. Kinasuhan nila ng plunder at pandarambong, graft. So, doon mo malalaman mga kababayan, talaga yung batas sa bansa natin ngayon ay pinipilipit na talaga nila, di ba? Ang linaw-linaw na sinabi ni George Garcia na si Rodante Marcolita ay dismiss. Dismiss dahil hindi naman kwan eh. Hindi naman na ipakita yung kwan eh, 'di ba? O anong ibig sabihin ng ombudsman? Ito ba ay may sariling interest? Well, mayroong sariling interest. Naniniwala ako na ang ginagawa ng ombudsman ay paninikil sa kapangyarihan ng bawat isa sa ating mga Pilipino. Hinalal natin at binoto natin ng normal, ng maayos si Senador Rodante Marcolita bilang isang senador. 'Di ba? Tapos aalisin mo lang, ipapakulong mo lang. So, ito ba may kinalaman sa impeachment trial ni Bibi Sara? Well, hindi nagkakalayo. Dahil si Senador Rodante Marcolita, kaya gustong-gusto nilang ipakulong, ipahuli, para dun sa pagtatrial kay BP Sara, hindi makadalo, hindi maka-attend si Senador Rodante Marcolita. Isa yan sa mga strategy na ginagawa nila para hindi rin makabuto si Senador Rodante Marcolita doon sa impeachment kay BP Sara. May kinalaman ba ito sa election? Mayroon. Oo. May kinalaman sa eleksyon yan, mga kababayan. Hindi naman bubo ang taong bayan, hindi naman tayo tanga. Para hindi natin alam yung nangyayari sa bansa natin. Dahil yan ay nasa social media tayo, nakikita natin kung ano yung mga ginagawa nila. 'Di ba? So, may kinalaman talaga yung politika na ito sa pangyayari ngayon sa impeachment kay BP Sara. Kasi pag hindi nila na-impeach si BP Sara, 90 days yun eh, na pagtatrial ni BP. Pag hindi nila na-impeach yan, wala na. Tumbling na sila. Di ba? Sa palagay nyo, yung mga senador na yan na diehard kay BBM ngayon, hindi kaya tatambling yan pagdating ng araw? Yung mga congressman na yan, sa palagay nyo, yung mga nangunguna ngayon dyan sa prosecution, hindi kaya tatambling? Itatambling yan. Oh, wala pa eh. Well, pag hindi yan na-impeach si BP Sara ngayon sa ikalawang pagkakataon, wala na, goodbye na sila dyan mga boss. Kaya lahat ng ginagawa niyang administrasyon ni BBM, may kinalaman yan sa dyan, imposibleng wala. Presidente siya eh. Lahat ng utos ay nanggagaling sa kanya. Di ba? Wala nang asang sinisino-sino eh, walang utang na loob. Di ba? Sinisisi niya pa yung, lalo na yung kanyang tagapagsalita. Pag nagsalita kala mo hindi spokesperson. Si Claire. Walang yamang lait eh. Sobra eh. Kaya ka kinukuyog sa Canada eh. Oh, wala bang isang nakakapag-advise dyan kay Claire Castro? Wala ba ni isang mga kabinete ni BBM na nag-a-advise dyan kay Claire Castro? Kaya nang nagpapasira sa imahe ng Pangulo nyo eh. Si Claire Castro.